confronted by the killing incident as alleged by Kerwin committed against Mayor Espinosa, who allegedly was included as well in the narco list. Can you please enlighten us? Ito ho ba'y chinek nyo? If during the time, the name of Mayor Espinosa indeed appear in the narco list? He was dead already. Would you neutralize because dead? Yes. Would you know, Pidea, kung kailan po napasama dun sa narco list? Was it after the killing incident or subsequent to the killing incident? How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. Sir Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid. Ang minsay ko sa daddy ko. Di. Saan ka ba naroon? Kami, abayaan, igay mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. So hearing none, the motion is approved. Comsec, Mr. please Chair. invite the following personalities mentioned by Mr. Espinosa in the next Quadcom hearing. Mr. Yes, Chair. Congresswoman Luis. Can we please invite as well the jail guards who were on duty if we have the means to determine who these people were? Comsec, kindly determine who these jail guards on duty at the time of the incident and report to the Quadcom. Thank you. Anything else? Mr. Chair, I'm about to conclude. Okay, thank you. I just have one quick question for Pidea. Pidea, sir, palagi pong nababanggit itong narco list. Even from the time of the 3 Chinese drug lords to the time of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, and now we are confronted by the killing incident as alleged by Kerwin committed against Mayor Espinosa, who allegedly was included as well in the narco list. Can you please enlighten us? Ito ho ba'y chinek nyo? If during the time, the name of Mayor Espinosa indeed appear in the narco list? Mr. Chair, Your Honor, yes, the names of the father and son appear in the original list. The Kerwin is listed as a drug trafficker. The father is only, the category of the father, whether pusher or trafficker, is not listed. But in the list, he is already indicated as neutralized. So, he was, he was dead already. Would you neutralize because dead? Yes. Would you know, Pidea, kung kailan po napasama dun sa narco list? Was it after the killing incident or subsequent to the killing incident? In the original list, it was already after the death of If Mayor you are Espinosa. saying, Pidea, that it was after the incident, ibig sabihin po, patay na si Mayor Espinosa nung napasama sa drug list? Ganun ho ba yun? No, Your Honor. What happened is that Mayor Espinosa is included in the list, but however, as the period or as the drug campaign continued, he would eventually be indicated as neutralized. So we could not ascertain whether he was a drug pusher, drug user, or whatever was his participation, Your Honor. Mr. Chair, I wish to manifest this drug list, the narco list, is indeed very controversial. As a matter of fact, as we go along our investigation, I've been asking our resource speaker, whether during the hearing or off the hearing, as to the origin, the people who validated, the veracity, and no one can indeed vouch as to the genuineness of the names which were included in the list. So I just want to raise this concern that being included in the list would
would really compromise not only the safety but the entire life of the people who are in this list. So I hope we can come up with something, validate, and come up with the true personalities who must be included in the narco list, Mr. Chair. To conclude, Mr. Chair, for whatever motive does Kerwin Espinosa have today, we welcome the information he gave, subject, of course, to stringent scrutiny. While recantation of testimony, samantalang ang pagbawi ng testimonya is frowned upon by the court. This will give us an opportunity to re-examine what really transpired relative to the raid on the house of Mayor Espinosa, the raid and killing against Mayor Espinosa which happened in Baybay Leyte, including the indictment and the incarceration of our resource speaker, and including those he named, which includes the former Senator Laila de Lima. It is clear, Mr. Chair, that the government continued the fight against illegal drugs, as it is indeed a menace to the Philippine society. But let us all be reminded, in a civil society like ours, we need to observe the rule of law. No less than the Philippine Constitution provides, Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. What happened to Kerwin and his father, if indeed true, is a complete violation of this constitutional guarantee. We laud the Quadcom, which includes this representation, in initiating the bill which criminalizes in a higher sense the extrajudicial killing. Mr. Chair, to conclude my interpellation, dahil nung nasa krami siya, si Kerwin, pinagbigay siya ng mensahe to certain personalities. Today, I wish to request Kerwin, can you please give your message para kay Laila de Lima, kay General Bato, at kay Presidente Duterte na lahat nabanggit mo kanina sa iyong testimonya? Una sa lahat, humihingi ako ng, kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. At ang picture na yon, nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban from my heart, I ask, sorry. Sorry talaga po, ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong pagbuhat-buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton, andam ko mo dawat, ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko nimo pasaylo sa akong gibuhat. Kay na-pressure ragyod ko, ma'am. Naluoy ko sa akong mga anak, ngagagmay pa kayo atong panahon na. Patay na akong papa, o ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak mong gibuhat na ko. Nga, buhat-buhatan ka o magtumo-tumo o istorya kabahin sa kalambigitan sa droga. Once again, sorry kayo, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? The last that I know, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Laila de Lima sa kanyang ginawang mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento para masama
dun sa kwento, sa narrative ng pagkaka-involved ni Senator De Lima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator De Lima kay Kerwin Espinosa. Does that satisfy the good congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang mapin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo noon, ang ano ko lang kasi pinagbigyan ako na makapagbigay ng mensahe, Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Fulano. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay Daddy, ang mensahe ko sa daddy ko, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na baka may anustisya ng iyong pagkamatay. Padayon na lang di sa imo pagbanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo kanimo. Kaya ako di anda mamatay para makuha lang yung justisya di mo. Minsan tuod sa pagkamatay, wala na tanang kita. Antod karon. I love you. Okay, sige. Maraming salamat, Kerwin. Anything else, Congresswoman Luistro? I conclude, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Before we proceed to the next interpellator, let me acknowledge the presence of Congressman Joboy Aquino,
Congresswoman Leanda Bolilla, and Congressman Virgilio S. Lacson. Welcome to the committee hearing of the Quadcom. So the next to interpolate, bago pala muna yan, gusto ko sanang tanungin si Kerwin. Nabanggit mo kasi kanina, Kerwin, merong paring nagkumpisal ka sa pare, no? Alam mo ba kung ano pangalan ng pare? Nakalimutan ko na po. Nakaalala noon siguro si Sir Asierto o si Colonel Pero. Okay, sige. Salamat. Okay, the next to interpolate is Congressman Paulo Ortega. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, baka kailangan po ng ilang minuto pa ni Ginoong Espinosa. Okay ka Pwede. lang? Pwede mamaya konti. Mr. Chair. So gusto mo Inom muna ng tubig. sige, please, sige. Entry status was before we went on a 1-minute recess. Congressman Paulo Ortega has the floor to interpolate Mr. Espinosa. However, Mr. Espinosa requested the committee to be given time to recover and be able to answer the questions that will be propounded by the members. So you now have the floor, Congressman Ortega. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Magandang araw po. Magandang araw po, Ginoong Espinosa. Okay na po, sir. Okay na po, Mr. Chair. Your Honor. Thank you. Mr. Chair, sinusundan po natin ng sinumpaang salaysay ni Ginoong Espinosa at it was very striking po, no, lalo po doon sa number 21 hanggang sa 25. Ginoong Espinosa, Mr. Chair, ang pakiramdam niyo po ba ay nagamit kayo? Ginamit kayo sa lahat ng mga nangyaring ito? Sa sarili ko, pagkaintindi sa aking sarili, nagamit ako at naging biktima lang sa mga nangyayari. Noong pong sa sinumpaang salaysay niyo muli, nung kayo po ay medyo napilitan na sabihin po at magturo po ng mga taong inyong napagbintangan at mga taong naidamay, ang emosyon po ba na nararamdaman nyo ay yung takot po para, hindi po para sa sarili nyo, pero para po sa mga mahal nyo sa buhay? Opo. Yes po. May knowledge po ba kayo, meron po ba kayong kaalaman kung ano po tong narco-list na to, paano binuo, paano ginawa, paano inayos, paano na-validate, paano po nilagay yung mga pangalan, which is, nandun nga po yung mga pangalan niyo po. Your Honor, sa sariling pagkaintindi ko at sa sariling analisar ko, parang yung nakaraang administrasyon, pag hindi ka kakampi nila or kaalyado, pwede kang ilagay sa narco-list. Yun lang po ang yung sa tingin ko nitong narco-list na ito. Kasi maraming inosente, maraming malinis na tao, may mga na sali sa narco-list, hindi nga marunong magsigarilyo, nasali na sa narco-list. Walang insaktong validation. Bago ilagay sa narco-list, sana imbestigahan talaga ng mabuti kung talaga bang totoo. Yun lang po. Mr. Chair, from the interpellation of the Honorable Jinky Luistro, sabi nga po niya, she's malaking hiwaga po kung paano ginawa itong narco-list na to, kung paano po nagawa ang listahan na yan. At
based po sa mga statements saka sworn affidavit ni Ginoong Espinosa, para po siyang parte ng parang parte po ng pelikula. Para po siyang parang nagamit po siya sa isang, they're trying to paint a bigger picture, Mr. Chair. Naniniwala po ba kayo na after po nung nangyari sa inyo, nagamit din po yung sitwasyon nyo na parang lalong gamitin itong narco-list na mag-instill po ng fear, magbigay po ng takot at magbigay ng certain alertness po sa mga kasama sa listahan na yun? Pwede niyo ba pong ulitin ang katanungan, Your Honor? Mr. Chair, Ginoong Espinosa, naniniwala po ba kayo na yung sitwasyon nyo ay ginawang example po para sa mga iba pa pong nakalista sa narco-list, parang ginawang sample, parang ginamit po yung exact situation nyo sa pagturo ng mga pinagbibintangan sa nangyari po sa inyong ama? Naniniwala po ba kayo na parte po lahat to ng mas malaking, sabi nga nila, mas malaking script, mas malaking pelikula? Opo. Ito ay lahat scripted na mga nilalagay nila sa narcoles. Hindi ito nakakatulong sa gobyerno natin. Mr. Chair, I would just like to put on record na marami pong pagkakataon na yung mga kritiko po at nagbabato po sa Quadcom ay sinasabi na ang Quadcom po ay merong script. Pero nakikita po natin ngayon based po sa ating investigasyon sa napakatagal na po na ginagawa ng mga different committees na tila po parang ang script po hindi po nanggaling sa mga investigasyon natin. Nagagamit po itong narco-list, nagagamit po itong mga ganitong sitwasyon para po parang pinaglalaroan yung mga tao, ginagawa sila mga pawn. At nakakalungkot nga po dahil nakikita po natin yung mga iba't ibang biktima, lalo po sa mga extrajudicial killings at yung mga parte po ng listahan na to, Mr. Chair. Hindi na po ako magdadagdag ng mga tanong, Mr. Chair. Bibigyan ko po ng oras yung mga ating ibang kasamahan. Salamat po sa oras, Mr. Chair. Salamat po, Ginoong Kerwin Espinosa. Thank you, Congressman Ortega.